Putong ito mga kasapu natin sa linya ng telepono si Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Magandang hapon po, Brigadier General Padilla. Si Lala Roque po ito. Lala, magandang hapon. At sa lahat po na nakasubaybay sa programa at sa balitang magandang hapon. Alam niyo, 3 linggo na umiiral ang martial law sa Mindanao. Pero meron pa rin ho tayong mga kababayan na nagsasabi na ipatigil na po ito o i-lift po ito. Ano ho masasabi niyo? Malaki ho ba talagang tulong para sa militar sa inyong operasyon at masawata ang terorista dyan sa Marawi kung meron pong martial law? Yes, Lala. Malaki ang naging bahagi ng pagkadeklara ng martial law sa mabilisan at agarang pag-resolve dun sa mga ibang issues na hinaharap natin sa grupong hinaharap natin ngayon. Ang unang-unang naging malaking tulong ay yung pagkakaroon ng immediate opportunity to arrest itong mga naging miyembro ng grupong ito at yung mga nagsasagawa ng karuduan ngayon. Kasi hindi na natin kailangan pumila sa mga korte upang kumuha ng warrant of arrest o kaya search warrant na dating matagal na panahon ng ating dapat ibigay para makakuha. Kaya ang nangyayari po, hindi pa natin nakukuha itong mga kinukuha nating search warrant o warrant of arrest, nakakaalpas na po at nakakatakbo na uli yung ating mga hinahabol. Pero ngayon, agaran natin pwede silang hulihin at saka natin ipafile yung kaso within the 3 days na inalaw tayo ng batas. So yan naman po ay sinusunod natin. Kaya meron na nga po tayong mga abogado na naka-impil po sa may iba't ibang lugar ng Mindanao para makatulong gawin ito. Ay, nabanggit niyo po, malaki pong tulong, pero nabanggit din po na marami hong, o hindi mo marami, pero meron na hong mga miyembro ng MAUTE ang nakalusot po sa mga checkpoint. Paano ho ba nangyari ito? Na-imbestigan na ho ba kung paano ho nangyari ito, sir? Yes, tinignan na po nating mabuti. May mga nahuli rin po tayo. Hindi naman po lahat nakalusot. Marami rin po tayong nahuli at nakuha na na-prevent natin ang paglabas. Pero may iilan po na sigurong nakalusot dyan dahil ang ginagawa po nila mahalo po sa ating mga kapatid na nagsisilikas sa Marawi. At kung nakita naman po natin, lalo na ng mga unang araw na hindi pa po natin nailagay yung tema ng maayos, ito pong pag-check natin, hindi naman po 100% foolproof ng mga unang araw. At dahil hindi pa naka-in-place, so ngayon pa lang natin napapatibay. So yung mga unang nakaalis, maaari ay nandiyan na sa Iligan sa Cagayan de Oro. Kaya ang ginawa natin ngayon, pinataas na natin ang ating security level sa mga lugar na yan para nang sa ganun, bawat miyembro po ng ating puwersa, ng kapulisan at ng iba pa nating security sector partners ay nag-aantabay at nagbabantay at nakikipagtulungan. Yan din po ay bukod doon sa malaking itutulong ng bawat mamamayan. Kasi alam niyo po, paulit-ulit po natin sinasabi, ang bawat miyembro po ng ating komunidad, bawat citizen po natin dapat nakikipagtulungan at nagiging mata, nagiging tenga ng ating pamahalaan upang malaman kung may mga kahina-hinalang tao sa paligid. So, kinakailangan manatili po talaga tayong alerto at nagpapatid sa kapaligiran natin. Gaano siguro pwede nyo maikwento sa amin, kami ho na hindi talaga maalam dyan sa military operations, gaano kahirap o kadali, maaari sa mga talagang eksperto na malaman ang isang terorista sa checkpoint? Kasi ho, madali naman hong pekein ng ID kung i-check ang ID. Paano ba yun? Unang-una, noong mga unang araw, wala po tayong kababaihan sa mga checkpoint natin. So, nire-respeto po natin ang kawagalian ng ating mga kapatid na Muslim na hindi po tayo mag-check kung hindi po babae ang mag-check sa kapwa babae. So, hindi po natin na isagawa yan dahil wala pa po yung mga kababaihan natin sa nagpamba ng checkpoint. So, maaaring nagdamit po ng kababaihan itong mga ilan na to. So ngayon, meron na po tayo nakalagay ng mga babae sa checkpoint na siyang mag-check. So yan po ay nabigyan na ng atensyon. Ang iba pa po, pagka nagdagsaan po ang mga evacuees at saka nag-conduct tayo ng checkpoint, yung pagproseso po ay maaaring pinabilisan at maaaring nalusot na tayo ng isa o dalawa. Yun po yung mga
bagay na tinitingnan namin kung paano pa mamaigting na hindi naman ganap na pinatatagal yung pag-aantay ng tao sa checkpoint. Brigadier General, 60 days po ang martial law. Tingin niyo po ba aabutin pa natin tong araw na ito? Alam niyo po, kami nananalangin na sana hindi na po tayo tumagal ng ganyang katagal. Pero sa nakikita po natin ngayon, nagiging complicated po ang environment natin, maaaring abutin po natin yung ganyang kahabang panahon. Pero bagamat tayo aabot sa dulo ng tinakdang panahon para i-impose itong martial law, nakikita niyo naman po nakakaiba talaga martial law ngayon kaysa yung sinasabi nilang martial law ng araw. At dapat hindi po mangamba ang ating mga kababayan dahil patuloy pa naman pong nariyan po ang pagrespeto sa lahat ng rights ng ating mga kababayan. Hindi po natin lalabagin yan. Kaya nga po may ang ating ginagawang paggalaw dyan sa lugar ng Marawi dahil tayo po naniniwala na anumang bakbakan ng ginagawa natin, mananatili pa rin po ang pagrespeto natin sa human rights at saka sa international humanitarian law. Bagamat nawawala na tayo ng maraming bilang ng mga sundalo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat, Lana. Si Brigadier General Restituto Padilla ang tagapagsalita ng AFP.